pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Davao, Mindanao, Pilipinas, ug tibuok kalibutan. Kuyog ang mga patrol ng Pilipino ang ihatod ang mga balita. Mangga, bawal lang dalhon pasulod sa Island Garden City of Samal. Kumpiskahon kini inig-abot sa isla. Ni ana ang ubang headlines. Usa ka gwardya gitira og julin diang miulbo ang tensyon diya sa Davao City. Usa ka balay nasunog tag iya napaso. Duha ka tawo nga nagmotor namatay diang nakabangga ang kotse sa hepe sa Marita Police. 10 anyos nga batang babae gilugo sa 15 anyos nga igsuon ug bagong konsehal sa Davao gigisa sa unang pagtambong sa sesyon sa konseho. Gikan sa ABS-CBN Davao News Center. Kini ang TV Patrol Southern Mindanao. Mayong hapon kapamilya, miulbo na sab ang tensyon sa mga gwardya sa Lehardin Subdivision ug mga residente. Usa ka gwardya naigo dihang gitira og Julin. Nagapatrol Michelle Robin. Gisakay sa van padulong sa ospital ang panday sa Lehardin Subdivision nga si June Parocha nga naigo sa agtanggiyang gitira og Jolen. Ang iyang gitudlo, usa sa mga residente sa Barikit Compound sa Bugakmaa, Davao City. Kanina buntag, mga pag-abutan mo mga alas 8:30, nagsugod na sila sa ikan, panglabay. Nagkaroon kami nagsugod, nagpanday mi. Ako po natsamba, naigong akong agtang. Ginababagan sa mga residente ang paghimo og guardhouse duol sa ilang balay. Kining usa ka lalaki armado og tirador. Pila ka minuto ang milabay, nagkatensyon usab. Nasuko ang usa ka gwardya kay gipintik. May na lang kay wala maigo. Miresponde ang mga pulis pero wala na maabti ang gireklamong residente. Supak sa guardhouse ang mga residente kay kapila na sila pabuti sa mga gwardya kaniadto. Unsay lang plano diha itukod, dili lang usa nila itukod kay dili mi gusto nga naa sila yung mga equipment diha ibutang kay nagapabuto na sila dinha kay didto pa lang sa layo nagapabuto na sila og kusog. Wala po ko kay lagin sa to na guard basta kay na ako'y nakita nga nagload og shotgun didto anya tapos Nanginaut ang mga apektadong residente nga manghilabot na ang lokal nga kagamhanan kabahin sa bangi sa yuta sa mga residente nga nagpuyo sa Barikit Compound ug sa pamilyang Villa Abrille ug di nahulaton nga duna pay kinabuhi nga maangin sa padayong kagubot dinhi sa lugar. Usa ka consultative meeting ang gihimo sa kadamay aron mahibalan sa mga konsehal ang kadako sa ilang problema. Pero representante ra sa mga konsehal ang nanambong. Dismayado kita na wala gi seryoso ang maong imbitasyon sa mga konsehal. Alang unta sa usa ka consultative meeting karong adlaw. Ingon gyud ana dismayado gyud mi kay mura og gipasagdan na lang gyud mi nga unta. Aduna man gyud unta mi katungod. Kaganina gamit ang PC, gikordon sa mga residente ang ilang teritoryo nga naay status quo order ang korte samtang ginahusay ang kaso. Michelle Robin, Patrol ng Pilipino. Nasigundahan ang sunog sa Toril, Davao City kagahapon. Dihang pagkagabi, usa ka balay ang nasunog nga ang hinungdan mao ang mihungaw nga LPG. Nagapatrol si Diana Waban. 30 minutos lang, halos mahurot kasunog ang sulod sa balay sa Pamilyang Lao. Diha sa Apollo Drive Teachers Village, Toril, Davao City, pasado alas 6 kagabi. Ang hinungdan, mihungaw ang LPG. Sumala ni Nilaw, bago rang palit ang tangke, pero di na kinimalak. Nagpalit ko ka ng bago nga gasol. Tapos gitaod sa mong papa. Pagtaod niya, nihungaw man, nabuslot man di. Nailinungag na mo diri, naikalayog, nidakop dito.
Sa unahan sa gawas nila na sila ay dirty kitchen dito nagluto dito sa ilang katabang. So nag-spread na ang gas sa tibok balay. So abot dito ang gas puti sunuga. Atol sa sunog, napaso ang batii sa tag-iya sa balay nga sinuwelaw. Naran sen, sige siya gawas. Pagtuon na mo nga dili siya budakpon o kalayo, kay layo or malang kwan. Dagom siya sa dinungag. Porta magpalit sa mga shop o sa store tanaw na to kung okay ba wa ba'y diferensya ang tangke kay maulagi daw to. Ang sulti niya wala na niya malak. Gibana-bana ang usa ka milyon ka pesos ang damyo sa sunog. Kagahapon sa buntag, unom-sab kabalay ang nasunog sa barangay Daliao, Turil District, Davao City. Diana Waban, Patrol ng Pilipino. Bakasyonista ug ang kaubang lalaki nangamatay dihang nabangga ang gisakyang motor sa kasugat nga kotse sa hepe sa Malita Police. Nagapatrol, Michelle Robin. Namit namin, nakausap namin siya. Misangko sa trahedya ang bakasyon lang unta nila Natalie Wood ug ang iyang uyab nga si Arturo Candido diha sa Malita, Davao del Sur. Kagahapon, manguli na unta sila sa Cagayan Valley. Pero ni atong Sabado sa gabi, apil si Arturo sa namatay sa disgrasya sa motor. Kaya uwi na talaga sana kami ngayon. Anong iuwi ko doon? Ganyan na lang. Nakapasok na siya dyan. Pagpunta namin dito, dalawa kaming nakatayo pa man, nakausap pa. Sa investigasyon sa traffic police, nakainom si Arturo ug ang amigong si Mateo Bacuna Jr. nga gikan sa despedida party. Pero nabangga kini ngadto sa kasugat nga kotse nga gidrive ni Chief Inspector Samson Kimayong, ang hepe sa Malita Police. Matod sa mga nakakita, paspas ang dagan sa motorsiklo. Pag-abot dinhi sa National Highway sa Malita sa may Purok Pilar, wala ni ini mabantayi ang paliko nga kotse kung asa kini iyang gibanggaan. Pasok ang dagan sa motor, buaksyon sa sagbawi, wala niya na nakaya kay paana man ba? Parang paana kay pre. Then muna tong panghitabuan nga katong motorcycle nga nagdagan sa second lane sa opposite lane ni bangga gyud sa left side sa kuan ni sir. Nagakuan pud mig investigation, nakagather nga ulag gikan na sila nga nag-inom sila. Naglibog pasab ang byuda ni Bacuna kung unsaon niya pagbuhi sa iyang upat ka anak ug tulo ka bulan pa kining buntis. Unsaon na lang nako pagbuhis kong mga anak. Pag adto na ako dito sa ospital, wala na dyan yung taon ako ang banang. Kaya sa pagkakaroon, ang ano ko lang talaga na pakiusap ko lang din sa disgrasya to. Kaya kung ano man, tulungan talaga nila din kasi di naman namin kaya to. Sa Davao del Sur Police Headquarters una nag-report si Chief Inspector Kimayong nga ginaasikaso ang pagtabang sa mga namatsyan. Michelle Robin, Patrol ng Pilipino. Gipangayo sa mga progresibong grupo, buhian na ang mananggiti nga gisuspitsahang NPA. Nagapatrol, Vina Araneta. Si Debert Sabala. Nanawagan karon ng mga progresibong grupo nga buhian na sa Davao City Police si Debert Sabala. Kinsa gidakop sa sakop sa 69th Infantry Battalion nitong Setyembre 21, 2011 sa Barangay Lumiad, Paquibato District kay gidudahang miyembro sa New People's Army. Si Debert Sabala gikasuhan na og illegal possession of explosives ug nakuha gikan kaniyang uniforme sa NPA, backpack ug granada. Si Debert unang gipriso sa Davao City Police, una gibalhin sa Davao City Jail. Hindi magina siya NPA in town, civilian mo gyud na kay katutubo lang pud sa akong mga anak ko ni tao. Yanong mag-uuma, yanong sibilyan nang ginabuhi sa insakto. Mas samot nga kapakyasan sa Forces of the Philippines ug pagpakaulaw sa estado sa Pilipinas. Sumala sa karapatan, si Debert ang ika-25 nga political prisoner sa Davao Region. Usa siya ka biktima nga giakusahan nga kuno usa ka miyembro sa NPA nga sayop gyud ka na o dili ka na tinuod. Nagplano ang karapatan nga magkampo gawa sa Davao City Jail karong Oktubre 19 ug silent protest sa Hall of Justice karong Oktubre 20. Vina Araneta, Patrol ng Pilipino. Ang isyu sa mga giingong political prisoner mo'y atong gipulsuhan pinagi sa Facebook. Ang pangutana, angayan ba nga buhian na ang mga giingong political prisoner? Ang mitubag nga oo, 22. Ug ang mitubag nga dili, 97. Pwede ka pa nga makaboto. I-like lang ang TV Patrol Southern Mindanao.
70 ka kabataan sa Santa Cruz, Davao del Sur gisuportahan pagpaeskwela sa usa ka foundation nga gikan sa Real Madrid, Spain. Nagapatrol si Claire Cornelio. Nalipay kaayo ang 18 anyos nga si Max Steven Abakita kay usa siya sa 70 ka mga scholars nga gipaeskwela sa Real Madrid Foundation ug Mafre Foundation sa Madrid, Spain. Ang duha ka mga foundation motukod og Social Sports Integration Academy diha sa Santa Cruz, Davao del Sur. Din gawas sa literacy programs, vocational ug technological skills. Tun-an sab sila sa foundation sa pagdula og football. Nindot oy. Kay murag nakaginhawa pod gamay ba nakatabang man sila. Target sa foundation ang mga out of school youth ug mga kabataan nga dili makaeskwela tungod sa kapobrehon. Originally the plan for this project is to develop the football training project. Real Madrid though is more than football. We are today here in Santa Cruz de Davao because we are preparing a very nice project for children and youth in Santa Cruz. Gikalipay sa munisipyo ang suporta sa mga Espanyol sa kabataan sa Santa Cruz. Very happy about this project, Claire, no? Sani sa mga proyekto nga gwapo kaayo nga in partnership again with foreign partners, no? More than 5 years, adun namin mga series of projects, especially with the juvenile delinquents, children and youth at risk. Sunod bulan, gikatakdang sugdan na ang pagtukod sa eskwelahan diha sa poblasyon Santa Cruz, Davao del Sur, nga punduhan sa duha ka foundation. Claire Cornelio, Patrol ng Pilipino. At angi, sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao. Mga mangga bawal ng dalhon sa Island Garden City of Samal. Ug daghang volunteer mitabang paghimuog bangko. Kining bahina hatod kaninyo sa BDO. We find ways. Your life together. Your retirement. We at BDO can help you reach your goals through savings and investments. Because together, we find ways. Nagsigig ulan, daghang stagnant water. Suddenly, lukop ng sakit. Suddenly, outbreak. Igo pa ba ang iyang proteksyon? Pagsilin adlaw-adlaw. Most prescribed by doctors, batok sa grabing suddenly. Silin, protektodo, bisag unsang panahon. Di production number ang paglalaba, mag-New Surf 5-in-1 na! May 5-in-1 na galing para sa labatang malinis at mabango. 5 pesos lang! Ganda happy sleep ko, no? 5-in-1? New Surf 5-in-1. Mga kapamilyang bida, it's time for Bida Kapamilya! Ang cast na nasan kainisa dili sa Davao, Morampa. Karong Oktobre 22 sa Gaisano, Morampa. Si Melissa Riggs, tuyog ang uban pa paboritong kapamilya. Makisadya kaninyo sa Bida Kapamilya. At ang Everyone makes mistakes. Do things they regret. You can start over. Cream Silk with Hair Reborn technology. A potent formula with purified ingredients that goes beyond repair. Get hair reborn from Cream Silk. Ang imong gipangita nga kahumot og proteksyong naaprubahan na. Naa sa Baygon Katol with Floral Scent. Isug batok sa lamok dengue. Ug adunay kahumot na siguradong magustuhan mo. Baygon Katol with Floral Scent. Kining bahina hatod kaninyo sa Baygon Scented Coil. Bisan pila pa katuniladang mangga pwedeng kumprahon sa Island Garden City of Samal. Pero bawal na ang pagdala similyaman o bunga sa mangga pasulod sa isla. Kay gilikayan nga matakdan sa sakit ang mga mangga sa isla. Nagapatrol, Elric Ayop.
Pagnaog sa mga pasayro sa lansa dinhi sa Pantalan sa Villarica, Babac Island Garden City of Samal, gina-check up dayon sa mga sakop sa special quarantine ang mga dalang karga. Kung naay mangga, kumpiskahon dayon kini base sa Administrative Order number 2 sa Bureau of Plants and Industry. Wala kalusot din ni si Charlene Magnana nga nagdalag duha ka manggang hinog gikan sa Davao City. Medyo kabalo na, ginabawal na din ang mangga dria. Maato ni City Agriculturist Edgar Arellano, dagdi kailangang samal sa sakit nga pulp and seed weevil o sa kaklase sa sakit sa mangga nga magbukol ang unod o ang liso. Outside nga kuan, physical nga kuan, dili siya makita. Gawas og slice nimo siya. Makita dito sa ilalom. 6,000 hektaryas ang gilapnon sa manggahan sa Samal. Ganay 150,000 ka mga punuan. Kung magdungan kinig pamunga, mag-harvest sila sa kapin 19 milyones kilos. Sa tibok Pilipinas, ang mangga gimaras ang ilang lami og tamis nga mangga. Pero mato sa taga Samal, mas lami ang ilang mangga kay mas dagkog unod og gagmay gliso. Dagko kayong pasalamat sa gobyerno sa farmer kasi George Vertusio. Papasalamat kami sa city government at binigyan ng atensyon ang makwarantines ang island. Malaking tulong yun sa aming mga farmer. Dapat properly dispose ang katoilahang panit o katong mga liso niya. Aron masigurong dili matagdan sa sakit ng mga mangga sa Samal, ang makumpiskang mangga, sunogon kini. Elra kayo, Patrol ng Pilipino. 4,500 na ka mga bangko ang nahimo gikan sa mga nakumpiskang troso. Ug daghan pa ang himuonong bangko. Busa kada Sabado ug Domingo, daghang volunteer ang mitabang paghimo sa mga bangko. Nagapatrol si Vina Araneta. Kada Sabado ug Domingo, ginadagsang sa mga volunteer ang motor pool sa Tagum City para motabang paghimo og bangko. Sa 180 ka volunteer niadtong Sabado ug Domingo, naay trabaho ang kada usa, gikan sa pagliha ug mismong pagpanday sa bangko. Sumara ni Jeffrey Mataro, nga presidente sa Kiwanis Golden Club of Tagum, kini ang iyang paagi para matabangan ang mga pupil nga magkabangko. It is actually the spirit of volunteerism that feeds our passion to take care of the needs of the children. That's why we're here this Sunday morning, very hot Sunday morning. Apil sa mga volunteer ang taga LYR Tagum, Jollibee Tagum, 71st IB, 72nd IB, ug Tanaw 1st Brigade. Nakita nato na this is a very good way na mapaabot nato atong tabang sa katawhan. Sa composite ma'am together with lain-lain nga unit sa under sa Tanaw 1st Brigade. Kasama rin to sa program ng ating Teen Infantry Division upang mailapit ang aming tulong, lalong-lalo na sa pag-assist sa mga local government unit. Ang mga bangko, gikan sa mga troso nga nakumpiska sa DNR. Sukad gisugdan ang proyekto, 4,500 na ka mga bangko ang nahatag ngadto sa mga eskwelahan sa Davao del Norte o Compostela Valley. No, happy ta naani sila in spite nga Sunday karon, they find time nga mangliha, mamintura. Gipakita gyud sa mga volunteers ang ilahang pagtabang ug pagsuporta sa mga pupil sa Davao del Norte ug Compostela Valley Province. Pinaagi sa paghimo ug paglimpyo sa mga lingkuranan. Kapin 50,000 pa ka mga lingkuranan ang ihatag sa City Government of Tagum. Vina Araneta, Patrol ng Pilipino, Tagum City. Musunod sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao. 10 anyos nga bata, gilugos mismo sa 15 anyos nga magulang. O pag-ong konsihal sa Davao, gigisa sa unang pagtambong sa sesyon. Kining bahina hatod kaninyo sa New Improved Wings. Walang amoy kahit sa loob isampay. Ayoko na mabaho! Mag-Wings Powder Detergent ka para tanggal ang dumi at mabahong amoy kahit sa loob isampay. Yan ang tunay na malinis. Ayoko na magsampay sa labas! Baka umitim ako, no? Wings! Walang amoy kahit sa loob isampay.
Karonting ulan, dagan ang ginahilanat dinhi sa Davao. Kasagaran niini mga bata. Sumala sa DOH, nagkadaghan ang dengue fever ug leptospirosis cases nga natala dinhi ug gikapalak ang musaka pa kini. Busa kung ang hilanat na pay laing simptomas sama sa rashes ug pamugnaw, magpa-check up dayon. Mag-doctor recommended Biogesic na pamatud ang effective ug safe bisan unsang hinungdan sa hilanat. Kini si Rovic Wasito, duyog sa mga Davaoenyong nagasalig sa Biogesic. Ang safe ug effective natong kaabag sa hilanat. Amping! Kainit! Ba't di ako makaregister sa Undi ko? Nasaan ka kagabi? We went out, we went partying. No problem, sir. Yes! Close deal! Kinat na naman ang call ko. Relax lang. Sa mas pinalakas na Sun Call and Text Unlimited, 25 pesos. Tuloy-tuloy ang tawag with unlimited Sun Calls. At ngayon, walang humpayang texting sa lahat ng networks with unlimited Sun Text. At 50 texts to other networks. Basta Sun Unlimited, wala na akong isipin pa. Chill lang. Nag-courtesy call sa Davao City Council atol sa sesyon karong hapon ang Philippine National Chokball Team. Kadaghanan sa mga miyembro ni ini taga Davao City. Ang 38 ka mga opisyal, coaches ug athletes ang mularga padulong sa Ho Chi Minh sa Vietnam. Pero para sa second Southeast Asia Chokball Championships nga magsugod karong Oktubre 27 hangtod 30, makaatbang sa Philippine team ang teams gikan sa Laos, Cambodia, Thailand, Malaysia, Vietnam ug ang defending champion gikan Singapore. Dako ang paglaom sa Philippine team nga makasulod sa finals. The Philippines has been very, very aggressive in promoting football all over the country. But once again, I'm very happy to report that Davao City is the prime mover of football right now in this country. Formal nga gilunsad karong adlaw ang pinakaunang PhilHealth Run, the Mindanao Run for Hope. Pagahimuon kini simultaneously sa Cagayan de Oro, Butuan, General Santos, Coronadal, Marawi, Zamboanga ug Davao City karong Pebrero 5, 2012. Usa kini nga fun run for a cause nga nag-unang beneficiary niini ang Southern Philippines Medical Center Children's Cancer Center and Blood Diseases Unit. Ang matigom nga pondo gilauman nga makatabang pagpalambo sa serbisyo ug pasilidad niini sa paningkamot nga makahatag og sakto nga tambal o paglaom sa mga kabataang naay sakit nga kanser. Kauban sa PhilHealth sa Mindanao Run for Hope, ang ABS-CBN ug uban pang corporate partners niini. Yung mga recipient na hindi masyadong walang masyadong suporta coming from national government. We projected at least mga 3 million pesos. Mga sakop sa Rotary Club of Davao 2000 nangolekta og basura aron nga makatabang sa Bantay Bata 163. Nagapatrol si Francis Magbanwa. Gipang tapok dinhi sa Kongson Compound sa Bago Aplaya ang mga basura nga natigom sa Rotary Club of Davao 2000. Kining mga basura gipang donate sab sa mga miyembro. Kaganiha, bitbit ni Norma Tubalya ang libro ug karaang mga computer sets. Magamit ang uban, magamit pa pero hatag na kay occupy og space. Mukabat sa 3,000 kilos ka mga ligid, karaang appliances ug mga karton ang nahipos sa grupo aron ibaligya sa may kwarta sa basura. Nakitaan maguna ko kay isa sa ABS. Yan naaday ang isa ka barangay adtuan ninyo
Nako, hala, gwapo di ni siya nga projects. Let's tie up with, let's say, ABS-CBN, and then part of the proceeds will go to a good cause. Bahin sa kitaon sa basura, itunol sa Bantay Bata 163. Francis Magbanwa, Patrol ng Pilipino. Kapamilya, magpakabanata kung nakay mga picture, konlitrato o video sa mga nahimo sa inyong komunidad para mapugnan ang global warming. Itawag kini sa telephone number 296-1911 ug cellphone number 0905-900-6006 o kaha i-email sa tvpatrolsm@gmail.com ug i-post sa atong official Facebook page nga TV Patrol Southern Mindanao. Pwede sab mo bisita dinhi sa ABS-CBN Davao News Department, Broadcast Avenue, Matina Hills, Davao City. Musunod sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao. Mga binabaye, hugot nga ng kampanya kontra diskriminasyon. Ug usa ka isla sa Island Garden City of Samal gideklarang protected area. Keep on doing the things you love. Drink Enervon Prime. There is just no retiring when your passion is never ending. Drink Enervon Prime with higher levels of mind and body nutrients to fuel you physically and mentally. So you can keep on doing the things you love. Passion never ends. Enervon Prime. Sa kadaghanan sa mga balay na akong nabisita din sa Davao, daghanan ang magic sa ilang mga kusina. Tinuod yun na, adlaw-adlaw kaming ka-magic din para na po maayo gini magpalami. Pero kung sa atong lauoy, basin mong good malay ang lasa. sa magic sarap pa. Kaya paggawas ni ini ang kalami sa lauoy, sulay ragod. It's still my lauoy. Pero para na ako karon, mas nilami pa ni. Palami nga palamin lauuin mo ah. Kaya next time maglauoy ta, himuna natong magic lauoy. Mga kapamilyang bida, it's time for Bida Kapamilya! Ang cast na nasan kainisa din sa Davao, Morampa. Karong Oktobre 22 sa Quezon, Morampa. Si Melissa Ricks, tuyong kakuban pa ang paboritong kapamilya. Makisadya kaninyo sa Bida Kapamilya. At ang na ang panahon para tangkad sagad. Sherifer ang gusto nato. May Chlorella Growth Factor, Turin ug Glycine nga nagtabang sa atua paggana ug naghatag nato puwesa. Unsa man inyo gidula? Isulti sa uban, tangkad sagad, Sherifer. Davao's biggest running event of the year. Be part of the first Kapamilya Run Davao. On November 11, Gun Starts for Kids 500-meter run is at 4 p.m. and Gun Starts for the longer night run begins at 7 p.m. The first Kapamilya Run Davao. Nagpatabang sa barangay ang usa ka amahan tungod sa pagpanglogo sa iyang 10 anyos nga anak. Nga ang 15 anyos nga suspect igsuon rasab sa biktima. Live nagapatrol. Rodrey Salas. Rodrey. Paul, gusto sa amahan nga ipapriso ang anak pero gibalibaran sa mga pulis kay bawal kini ubos sa balaod. Dala ang 10 anyos nga anak nga biktima sa pagpanglugos. Nagpatabang sa mga opisyal sa Barangay 76-A Davao City ang amahang si Lito. Gusto niyang masilutan ang iyang 15 anyos nga anak nga sospek sa paglugos sa manghod nga si alias Dina. Sulod mismo sa ilang balay. Katulo na di ay kiniginahimo sa igsuon nga nabisto lang dihang nasakpan sa ilang magulang. Bantog madugo siya guli niyang gabi kasi gisiyag ragbi niya unayon pa doy unayon ko niyag kuan ako ang unayon niya. Sakit daw yan puson daw, papangisakit daw. Kung anong ka naman siya nagremedyo, pito ng hilak. Gusto sa pamilya nga masilutan ang anak nga milugos sa igsuon. Mismo ang biktima, gikuyawan nga mautro pa ang pagpanglugos. Plano na ako na gusto ko ipakulong na ako siya. Kay para dinasad na siya mo usab sa lain silingan. Masig mo utro pa na siya. Pero natingala si Lito nga bisan siya na namugos nga ikustodiya sa talumo